Dito po ako sa labas ng balutan ni Sir at sa bahay niya. Tuwang-tuwa po ako mga kaganang buhay na maipakilala po tayo dito po sa mga kawani ng gobyerno na ka-meet up o ka-meeting ni Sir po mga kaganang buhay. Maging bahagi po tayo na maipakilala po kami na taga-probinsya ng Aklan na mag-uumpisa po sa journey naming Itik Pinas sa aming pong ventures na ito mga kagandang buhay at napakalaki daw pong opportunity kapag nakipag-joint na po sa atin yung taga Department of Agriculture. Oo, na maparami natin, mabigyan tayo ng mga program po mga kagandang buhay, paano natin ma-inspire yung mga farmers din. Di ba nakakatuwa? Kasi yan naman po talaga ang gusto ni Sols Gandang Buhay, kumikita at the same time nakakatulong pa po tayo. Kasi sabi ni Sir, dito po sa Luzon, grabe na po ang kompetisyon ngayon ng pag-aalaga ng itik. Pero dun sa ating lugar, hindi pa masyado sa probinsya ng Aklan. And then, sa buong Pilipinas daw po, 15% pa lang ang naipakalat ang Itik Pinas po. So, 15%. So, kami po ang maging kauna-unahan na breeder sa probinsya ng Aklan, mga kagandang buhay. At di ba, very exciting po ito na ventures. Masasali na tayo sa mga proyekto po ng gobyerno natin. Oh, di ba, abangan po ito. Kasiyasiya po itong karanasan, mga kagandang buhay. Lalo na po na mapunta po yung mga project ng gobyerno sa mga honest people po na may hangarin po talagang makatulong sa production po ng itlog, bibe sa aming probinsya. And si Sir, very inspiring po talaga si Sir, mga kagandang buhay. Makikita nyo yung vlogs ni Agribusiness How It Works, tapos ni Noli Di Castro. Sa mga interview nila kay Sir, tayo maliit lang naman tayo na YouTuber po. Pero ang kaibahan natin, tayo po mismo ang magpaparami ng Itik Pinas. Kaya very exciting po itong journey na to, mga kagandang buhay. Okay po. Okay. Ganda nila, no? Booster po gamit mo, sir? Yung... Ako po yung XO1, XO3. Yung ganitong klase. Sanjin po ang may gawa. Sanjin po. SO1, SO3. XO2. Ito po, XO1 po ito. For how many days or weeks yan, sir? Ginagamit mo yung kami po ang XO1 days lang po Days? Mga 3 days lang, unang pakain lang. Then XO2 na, sir? XO2 na, tapos susunod na. Ito po, yung mga pagkain po, ito po yung puro pagkain ng manok ito. Ayan. Ano po itong feeds? Hindi ko po alam kung ano natatak itong... Parang ano rin siya, no? Starter? Opo. Parang starter to? Opo, mga karambol po yan. Oo, starter to. Karambol po, karambol. Yung ano mo po, sir, yung breeder mo po, sir, ano po yung feeding program mo sa kanila, sir? Program na? Yung sa per month ba, sir, kung ano yung kinakain nila? Kuwan kami, sir. Kuwan. Hindi naman fully confinement, sir, rin sa akin. Gala? 1 month brooding kami. Gala na, sir, Tapos igagala para makuha niya yung daily habitat ng itik. Opo, Pagka, sir, kasi fully confinement mula ducklings, nagiging huna siya, hindi niya nakukuha yung yung akin po kasing ginagawa dun, sir, pinapagala ko sila, sir, pero pwede silang bumalik sa kulungan nila, tapos may pagkain lang. Ay, tama, sir. Pwede yung ganun. Tapos pag dumating na po yung 4 months and a half to RTL na sila, sir, inuunti-unti ko na pong feeds. Yung ready to lay ducks na, sir, yun. Ang Bureau of Animal, yung NSPRDC naman, sir, ang kwan nga nila, 18 weeks lang Kami ka naman, bilang as a private na mag-iitik, sir, ang kwan namin, 5 months old talaga. 5 months. Para 1 month na lang pa kaya. Kaya nga, ang itik naman, sir, 5 to 6 months, ando na, sir, yung bulto ng itlog niya. Pero meron kasi, sir, minsan, yung peak talaga niya, ma-reach niya talaga mga 6 months half, 7. Ganon. Ako, sir, ang aking Itik Pinas with Pure Grace. Opo, sir. Pag kinuha mo sa akin ng 5 months old, within 45,
to 60 days, naka-fix yan. Pick na siya, sir. Kung kaya, sir, ng 85 to 90%. Kaya lang, sir, sa itik naman ngayon, sabi mo nga, kahit hindi na mag-85%, mag-90%. Yung 80% lang na mahaba. Yun lang, sir, average. Yun, sir. Yun ang, sir, ang kategorya ng itik Pinas. Maganda na ng kita, 80%, sir. Akin yan, sir. Yung itik Pinas ko doon na alaga, yung akin lang. Iba naman kasi kay mama. Kasi may 400 kasi ako, sir. Nag-ano pa rin sila, 85, ganyan. Kasi, sir, dalawa kasing batch yun, sir. Merong 1 taon na. Tapos merong bata pa, hindi pa lahat nangingitlog. Iba yung edad. Pero sa pag-observe ko, sir, iba talaga itik Pinas. Siguro mga F3 na yun, sir, yung akin. Maaari kasi matagal na, sir, yung matagal na yun, sir. F3 na yun, pero maganda pa rin at malaki agad yung itlog. Yes, itik Pateros kasi, sir, ang liit. Tapos unti-unti mula. Tagal lumaki. Yes, yung itik Pinas, sir, within a month. Magsimula sila, bumutas sila ngayon within a month. Madami na itlog, malaki na. Mapag-ano mo na, sir, hindi ka na may hiya i-market. Ganito pang edad, sir, malalaman na yung ano? Opo, ito po, lalaki na po yan. Ayun po yung babae. Paano malaman? Kinukuha po. Yun. Alabang po pwedeng seho doon na makita yung kwan. Ilan to, sir? Kahit mamaya na, hayaan mo na at mamaya pa naman sila alis. Yung seho lang, yung seho. Ang daming lalaki. Ito lang babae, sir? Kuwan lang po yan. Tira na lang po yan. May kumuha Pero ba, sir? ang kuwan naman, sir, 50-50. Kung ilang, sir, halos ang babae, Ganon din ang lalaki. Ganon din ang lalaki. Kaya nga, di po ba, sir, 4:1. 4 eggs equivalent to 1 female lang. Kasi yung isa lalaki, yung isa non-fertile, or yung isa, yung hindi, lahat hindi naman po pwedeng maging balot. Opo, sir. Ganda ng kulay nila. Akin dun, ano na yun? Pinakbit. Para tingnan mo, sir. I-try ko talaga, sir. Para maipakita. Paano kung humawak, sir? Sir, makikita mo, sir, sa kanya. Kaya po, may kapatid sa Iloilo. Pamangkin ko ba yun? Pamangkin ba? Sa estancia. Di ba nabiya din po kami nung sa Aklan? Ito po yung lalaki. Meron po siyang Nalawakan nila. babae po, ganito naman. Walang butlig. Ay, sir, tingnan mo kung paano, ayan, babae. Lalaki. Ito, sir, ano to? Lalaki? Hindi ba, sir? Ganito po yung babae. Pero kapag merong parang butlig, lalaki. Lalaki. Yan, lalaki. Okay. Basta yung may puting may butlig. Lalaki. Parang may ano lang talaga siya, no? Meron din po siyang ari. May ari na. Yan ang babae. Wala. Ano lang talaga. Ang itim naman, sir, talagang may puti sa dibdib. Yung itim, sir. Madalang naman yung porong-porong itim. Ang itik Pinas talaga yung may white sa dibdib. May pusod pa ito. Ay, ganda yan. Ang galing. Yung babae. Ano, sir? Sige, sir. Sanay na ako niyan, sir. Pero doon, nag-hatch ka na rin, sir, ng sayo? Wala pa, sir. Basta Kasi itlog, ano yun, layer sir? pala, itlog Wala pala. talaga yung lahi nun, sir. Hindi talaga yun, Hindi ko na ma-determine kung ano ng lahi nun. Sir, yun na nga, sir, yung mapupunta sa inbreeding. Inbreeding na yun, sir. Kasi pag hindi i-maintain yung... Kailangan, sir, yung lalaki mo kasi iikot mo rin, di ba? Halimbawa, pen 1, pen 2, pen 3, pen 4, pen 5. Iikot mo, sir, na gano'n yung pinaka-male niya. Hindi mo po pwedeng isama, sir, dun sa kapatid niya. Yung lalaki lang naman, sir.
Yung lalaki lang, sir. Kailangan yun yung sir, yung iikot mo sa breeder mo. Ha? So, alam mo na Ron? Alam mo na ito? Try ko ulit Kahit maanuhan tayo ng itik. Paano ba maghawak? Ayan. Kailangan po kasi nakakontrol sa likod. Yung paa, para hindi gumagalaw. Nakaano, sir? Nakaipit sa likod. Ganyan? Meron pong kanya, nakaipit. Tapos po yung likod, dapat may sangkalang ka para maigiin mo siya. Dapat nakalaban yung likod. Nakalaban po yung likod. Ibig po Ito babae, sir. Hindi pa sir malalaman, hindi pa po siya nagbubuksin na iba. Paano mabuka ng Ayan. babae? Sige, practice ka Ron. Dapat mayroon dito sa likod. Ayan po, nakatukot yung sa kamay ko sa likod para po maipas yan. Ang kainamang po kasi, Sir Ron, ma'am, pagka po kayo nagkaitik na sa Visayas, kung may mga project po kasi yung government doon, po pwedeng ako po makikipagtransaksyon sa inyo ko na lang kukuha ni RTL. Hindi na po kailangan ng masyadong shipping permit dahil Visayas to Visayas kayo. Sobrang pagod pa lang sir, sa biyahe pa lang namin. Opo. Babae ito. Yun po ang kaya nga gusto ko rin po nung una tayong nag-uusap na mag-establish po kayo ng ganong makapagparami kayo ng ready to lay ducks doon. Or kahit po yung ducklings, kung may project po ang mga state university sa ducklings, po pwede po sa inyo na lang manggaling. Hindi na itatravel ng malayo. Oo sir, grabe. Ang mabigat po kasi, Kung kompletong permit sa truck mo, hindi ka maka, bayahe. lalo na po yung live animals, eh di malalaman. Ang dami pong health certificate Bakit kinukumpay ayaw namin. mabuka? Oo nga po. Oo, hindi po kasi kailangan itong kuko. Kaya na Ron, marunong ka na. Nulong na. Pag-aralan mo mabuti. Ayan, sir, no? Dapat po katulad ni Sir, mag-train siya po ng isang tao niya. Na yun talaga ang gagawa sa kung sabagay sa automatic na hatcher, madali naman po eh. Dapat siya raw mag-train ka ng isang tao mo. Opo. Meron din po ako doon. Na parang iti-train talaga. Ikaw muna mag-training sarili mo. Ito babae ito, sir, no? Lalaki po siya. Hindi pa po nakalabas lalaki po. Ano naman dapat? Talagang pagsisikapan po ito ni Ron. Dapat may kuko ka. Dapat may kuko. Ang hirap pag wala ka kuko. O babae yata yan. O walang puti. Babae. O patikita mo sa kanya. Ito, sir, babae ba Babae, ito? babae. Hindi pa po nakakakuha. Ikaw ba, sir? Hirap po. Ano lang po kasi yung ganyan. Ano pa lang yung ganyan. Minsan po kasi mayroong kulay itim. May kulay pula din na pag-ari ng lalaki. Ay, saan yung hari? Saan yun? Ito babae po ito. Pero pag may Ito ganun babae. may mga linya pong ganun na isan, hindi mapapansin yung pinaka-ari. Dapat talaga may kuko ka nito. Saka po yung pag-handling ng soil, kailangan. Ito, sir, babae ito, no? Ganito. Okay. Ito siya. Dali lang. Wow, marunong na si Ron. Exciting, no? Kapag po talaga tinutuwa, saglit lang naman po. Lalaki ito. Hirap daw, may kuko ka talaga. Okay. Hirap. Okay na sir. Yeah, po. Pero mahirap pag walang kuko. Tara po din eh. Mag-copy muna. Love po ito ng mga teacher niya eh. Si Ron. Favorite utusan. Ayan po yung truck ko, sir. Ilang beses pong nakakarating sa inyo yan. Yung bang kargahan ng ready to lay. Mahilo, ano yun? Mahilo aklan? Ano po ba yung delivery? Ano? Aklan po. Aklan. Mahilo. Ayan po. Mabilo. Mabilo, yun po, mabilo. Sa aklan. Ito po, ano to? Ilang beses pong nakarating sa Mindanao yan. Tsaka po sa Lalaki na, Visayas. sir. Cebu, Negros. Mabilo, nakadeliver po Leyte. kayo sa Mabilo, sir? Sa barangay Mabilo po. Kailan? Naklan. Hanggang sa Gimaras po yun. Kailan po yun, sir? Kayo nakadeliver, sir? Anong buwan
Dalawang truck kayo nun, di ba? Ako na po, solo na ako nung Solo ba? Yung sa Aklan? sa Mabilo. Pero wala siyang pure breed talaga, sir. Kagaya sa amin, magpo-pure Ay, breed hindi kami. po. Wala pong pure breed doon. Project po ng government yun. Mix po yun. Hindi po katulad nung sa inyo na pure breed. Oh, Matagal na po yun. Ala na po yun. Kaya nga yun po ang ikinalulungkot ng DOSTP card. Nung binalikan nila po yung Iloilo nila, yung Western Visayas State University, Babae, sir. ala na po silang nakitang itik. Wala na. kami pagyamanin talaga namin. Ay, ito, opo. sir. Grabing hirap namin. Bakit puro itin na yung kamay mo ron? Kaninang ulo ko puro eh. Ayun na, ano na eh. Ito. Lalaki to. O, patingnan mo muna. Patingnan natin kay sir. Lalaki to sir, no? Ilan area po yung dinilibera namin nung huli doon. Hindi ko na po matandaan kung anong project yun eh. Parang lalaki. Pero hindi ko pa talaga mapalabas yung ano niya eh. So, natuwa ka talaga, sir, nung tumawag kami, taga-Aklan? Opo. At kami naman po nakapag madalas po kaming mag-supply po talaga ron nung yung ATI po ba, di po ba, Agricultural Training Institute. Opo. Per region po kasi meron. Lahat po nung project ng ATI na ganon, ako po ang nag-supply ng itik Ganun noon, pala, noong i-press mo pala yung 2018. likod niya. Kailangan ko na-press para I-press mo talaga yung likod Lahat po niya kasi dapat. ng project ng government noon, isa po ako sa naging supplier. Kaya po ako may PhilJeps din po ako eh. Ito, lalaki sir. Lalaki sir, no? May bae. Nako, magre-request nga pala ako ng bae. Hindi yan, sir, hindi yan. PRDC. Kuan lang po yan. Nakombo ko lang po yan. So, ito na yung mga babae. Bae na po yan. Yun. Ayun, tingnan niyo sa ma'am mo. Sir, halos yung pinili na lalaki at saka yung babae magasin rami lang. Ayun, sir. 50%? Mga lalaki ito, oh. Mga ano yan, sa paglipas sa panahon, masanay rin. Ako, Buhok ko okay, buhok ko. Parang dami ng iti buhok ko eh. Ay, bayaan mo yan. Iti is money. Iti is money ba? Ang ano? Ganda. Tara pa, tara. Sana ganito Coffee rin kami muna, after ilang taon. Basta itong taon na ito, sir, makapagkukuhan ka dyan. Breeder talaga. Makapagkukuhan ka na ng marami. Sabi ko nga sa'yo, September pa lang, iitlog na yung breeder mo na yan, tuloy-tuloy, basta hinatch mo lahat para maging RTL. Lalo na kung mag-e-end itong December, marami ka na, sir. Tawagin, sir, sila misis. Andun maghugas ka. Ang incubator naman, sir, ganito. Yung aming manual. Ito naman yung manual na incubator, sir. Mga automatic hatcher naman yun. Ang laman, sir, nito, mula ibaba, 25 tray, 200 ang laman, di May pangpainit rin po pala dito sa loob. may mga heater, sir, yan, yung mga micron wire. Double ito, sir, kaya ang laman nito, bali 25 tray, double, 50 tray sila times 200, 10,000 X ang laman nito. Kaya lang manual. Kami na yung naghahalo, hindi yung swing type. Mga ilang oras po, sir, inahalo ninyo? Minuto lang, sir, basta magalaw lang yung kwan. Every mga 5 to 6 hours, yun ang pagitan ng halo. Paano po ito pinihila? Hihilahin, sir. May release yan. Tapos ginaganyan na. Ayan. Ito, anong petsa ba ito? 11 days na to na kwan niya. Piner-scanling kagabi. Ayun, sir, ang itlog ng itik Pinas. So, medyo kumpara doon sa... Tikpateros, malaki. Tapos, sir, doon nga sa Pure Grace, nagdo-double yolk sila. Kahit may edad na, sir, yung itik mo, nagdo-double yolk pa sila sa Pure Grace. Yan mo, sir, yung pagka-size niya. Hindi ganong... Kukunti lang, sir, yung alanganing size. Oh. Basta ito, 65 grams more than pataas. Ito na lang, sir, ang ginagamit kong incubator ngayon. Ikaw na to, sir. Mga 20 years na to. Or baka mahigit pa.
Kaya 10 butas yan, 100,000 egg capacity. Ito sir, hindi ko na ginagamit ito. Bakit, sir? Alam na sir, hindi na ako non-operational sa balut eh. Hindi na, yung ducklings na lang ng itik Pinas. Pangsiho ka na lang talaga, sir. Yes sir. Ang tinitinda ko na lang na balat yung reject nung, di ba, hindi naman lahat ng pan-ducklings ay makuha. Tara sir, hindi na. Tawagin mo sir yung misis. Na yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na kung kayo po yung makapagpaparami ng itik Pinas sa Aklan, sa Panay Islands, yung pong mga project ng government or yung mga private or kahit government po, pwede pong kayo magparami, susupply natin sa kanila. Na ako po ang makikipagtransaksyon sa kanila kung ako'y government BPDFs po kasi ako sumasali talaga ako sa government supply. Oh, laking tulong po yan, sir. Opo. Na ako po hindi mahihirapan dahil doon na po sa inyo manggagaling with Visayas transport, yung mga documents sa shipping permit, hindi na po sa akin magpo-provide dito sa Region 3. Kasi po, pagka dito sa Region 3, hindi po pwede. Hindi talaga pwede. Opo. Yun po ang kagandahang mapagtutulungan natin dito. Parang counterpart po kayo doon. Oo. Na yun nga po sa mga private naman, na sa akin din po order ng Itik Pinas, po pwede ko pong paraanin sa inyo. Na doon na po sa inyo manggagaling. Kasi imposible na po talagang mag-transport ng mga siho o di kaya yung mga dumalaga. Opo. Dahil within Visayas perimeter po, maluwag na maluwag po tayong makapag-supply. Ilan po ba ang Panay Islands? Iloilo, Negros. Malaking Negros. Hindi po. Yung Iloilo, Capiz, Antique. 4 po ba yan? O yung Guimaras pa po yata. Anong year pa last na nakapag-deliver ka doon? Sa banda sa amin? 2021 po. Nung after po pa din. Yun nga po, yung sinasabi ng tao ko kaninang Aklan, yung Mabilo ron. Antique, Iloilo, oo. Guimaras, 4 po yun. So, hindi na po naka-order ulit, sir? Hindi na po, humigpit na nga po, ma'am eh. Hindi na kami makapag... Meron pa sana silang mga another project, kaya lang... Wala, umigpit na sila pinamigay sa lang po ma'am nila sa mga tao yun, parang dispersal. Parang, yung mga itik na yun. Pero palagay mo sir, wala na yun ngayon. Matagal na, 2021 pa. Wala na po yun. Yun nga po ma'am, sabi ko sa inyo, yung Western Visayas State Universities na dismaya na yung DOST Picard. Dahil nung sila nagpunta ron, wala nang maipakitang itik sa kanila. Wala na, kasi... Gaano po kalaki yung naging pondo ng DOST Picard sa yung Itik for Life, Itik Pinas for Life project nila. Uy. 80 million po yata yung binigay na pera ng DOST Picard sa CLSU para isupply sa lahat ng state universities ng buong Pilipinas. Pero nakabili pa kami ni Ron. Pero hindi na, hindi na... F3 na. Anong taon mo sir nakuha yan? This year? Last year? Last year. Mga August. Oo. Baka hindi lang sir F3 yan. Kasi 2018. Inbreed naman. Inbreed na. Oo. Hindi na, yun na nga sir yung ikinadismaya nga ng DOST Picard sa kanila dahil wala na silang makita nilang yung mga yung purity nila wala na. Alam niyo naman sir ang mga school, puro pagka wala ng funded na kukuha, hindi naman nila ipagpapatuloy. Kahit nga sir ang CLSU, konti na lang yung sa kanila, ako lang ang nagsusupply ngayon. Uy. Para... So, malaki talaga tong tulong sir mula sa iyo. Ay, opo. At saka kami din, medyo malaki-laki ng puhunan nito. Ipupunan ng building kaagad. Pero good thing, nakabili na kami ng lupa na fit talaga. Yun nga, merong malaking space dito na may tubig, may bukal, tapos nabili ko pa yung pabundok na pwede naming i-develop. Lagyan namin ng mga building. Tsaka ano ba sir yung maganda? Doon mismo sa may tubig ang building namin? Yung hangar type? Siguro, pwede rin sir. Kung namang mas mahal po kasi ma'am yung hangar type na kulungan. Kung maluwang naman po ma'am yung area nyo at hindi kayo binabaha, yung conventional na lang na nakalapag. Liter type. Yan po ang gawin nyo. Na yun naman po, kung may tubig na gano'n, po pwede naman pong sa araw, bababa sila ron, sa hapon. Katulad sir ng ginagawa mo, di po ba? Parang gano'ng sir style. Basta ang kailangan lang sir, sa gabi, masinop yung tulugan nila.
Kasi ang titingnan natin dyan yung tag-ulan, yung rainy season. Hindi po kasi ubrang nababasa yung itik nila na pitsang kinakain. Maglulugon po silang madalas. Ay, ayun Ron. Kaya kailangan po, yung tag-ulan ang titingnan natin, matino po yung shelter nila. Pag nababasa po sila. Ay, oh. Nababasa pala ang itik, sir, madalas maglugon. Oh, yes, sir. So, another highlight yun. Na lagi pong dapat tuyo yung beddings nila sa gabi. Hindi po ubrang maputik. Pag umulan ng malakas na uulanan sila. Hindi po, mababasa po, ma'am. Magkakasakit pa yung itik niya. Kaya kailangan po yung shelter, yun yung maayos. Kung tag-araw pong ganito, no problem po. Kahit sa puno lang ng niyog, hindi naman sila maaulanan. Ang titingnan po kasi dati yung tag-ulan. Kasi sir, yung itik, lalo na po yung itik Pinas, 1.5 year nyo pong gagamitin ng fully confinement. Pinakamababa po yun, 1 taon at kalahati. 1 taon at kalahati. Oo. Ano rin pala, mataas din ang pakinabang. Oo. Opo. Lalo na nga po sa inyo, kung kayo po ang number 1 po, salted eggs, Yes. ducklings, or Yes. ready to lay. Yes po. Tapos nga po yung balot po, pwede nyo naman pong... Ibenta yung itlog. Opo. Iba ang magpa-process kasi hindi Opo, kami opo. pwede. Opo. So yung amin is, bibenta na lang kami. Halimbawa, meron ding tao na kukuha talaga ng itlog namin. Opo. Sila na lang magpa-process. Itlog alat niya yung process namin. Opo. Kasi itlog alat, seho at RTL yung... Itlog alat, siho at RTL yun, ipupokus namin. Pero yung paggawa ng balot, pwedeng marami namang nagbabalot dun sa amin, sir eh. May ganun po ba? Oo, ang dami. Sa Luzon pa sila kumukuha. So, Kung kayo nga po kasi mamang halimbawa, meron kayong tao na gagamitin, sila yung mag-manufacture ng balot. kayo po na lang, bibili na lang nila sa amin yung itlog. Pwede po yung ganun. Ilan po ba dito yung bilihan ng fresh eggs, sir? Fresh eggs. Fresh egg. Ngayon po, kuha na po dito, ngayon po 2024, hindi po ganun tumaas ang presyo ng itlog dito. Naglaro lang po siya sa 9 hanggang 10. Dati po, noong 2023, nag-11, nag-12 po ang itlog, lalo na po nung season, nung December. Uy. Oo. So ngayon, 9 lang. Ngayon po, parang may 9 na. Pero ako po yung nasa kwan pa. Yung benta ko po talaga ng itlog ko is nasa 10.50 pa po ako. 10.50. Yung hindi po yung breeder